In the mid-90s, rising criminality in Davao also saw an increase in summary executions of suspected petty criminals, drug peddlers, thieves, and the like. Many of them were abducted under cover of darkness, only to appear hogtied and dead days later. Some were simply shot in broad daylight out in the city streets. The assassins on motorcycles didn't even bother to hide their faces. The group Sulog Unon sa Katauhan, or Servants of the People, claimed responsibility for the killings. But the manner and frequency with which the assassinations were done earned it the moniker the Davao Death Squad. What is up guys, it's me Baron at welcome sa aking hunting night adventure. Tonight guys, nandito tayo sa kalsada kung saan ng maraming kwento. Hindi lang sa mga pinsan ko, pati rin sa mga nakausap ko na rin ng mga matatanda dito. Mga nakasama ko sa birthday, ganyan. Kung ano daw klaseng kalsada to dati. Talagang ito daw dati, nung panahon ng mga 1980s, 90s, marami daw talagang namamatay dito. Kung alam niyo yung Davao Death Squad, doon, mga bandang alas 8, wala na naglalakad-lakad dito. Time check lang tayo, 7:59 na ngayon. Yun nga. Nilagpas ko yung truck. Ang ingay. Yun nga. Kung mapapansin ninyo, alas 8 pa lang. Pero wala nang tao dito. Wala nang makikitang taong dumadaan dito, naglalakad dito. Wala na. So, paano? Subukan natin maglakad dito. Let's go. Let's do this. Ito guys, yung kalsada na to. Isa to dati sa sinasabi nila na pinupuntahan dati ng Davao Death Squad at maraming namamatay dito. Basta hindi lang adik ang nababaril dito. Alam niyo naman dito sa Mindanao kung gaano kagulo dito. Noon, dito sa lugar namin. Sabi nila, kaliwat kanan talaga ng mga namamatay dito. Alas 8 pa lang pero nasa loob na yung mga tao. Kasi parang yung trauma, nandun na yun sa kanila dito eh. Parang naano na nila yun. Kaya bandang alas 7, alas 8, wala na naglalakad-lakad dito. Pero ngayon wala nang nangyayari. Makikita ninyo, walang mga tao sa paligid na. Yun laging kinikwento nila na daming na binabaril dito, ganyan. Kahit naglalakad lang, kahit inosente, kahit hindi adik, inosente. Isa sa mga nababaril. Pero ngayon, syempre, modern na ngayon eh. Wala nang mga, hindi wala nang ganyan dito. Tsaka, na ngayon, may mga na dito ngayon. May mga nagbabantay na doon sa may kanto doon. Hindi na dito ganun kaikpit. Ay, may ikpit na pala dito. Hindi ganun kaikpit. Hindi mo, alas 8, wala kang ng mga tao. Uy. Yun. Lagi nilang kinikwento yan sa akin tuwing nagpupunta ako dito sa mga birthday ng mga pinsan ko, mga pamangkin ko. Lagi nilang kinikwento dati, itong kalsada na to, dati. Iba't ibang mga pinsan, iba't ibang mga tao, iba't ibang mga nakakasalamuha kong mga tao. Yun ang lagi nilang sinasabi. Saksi ang mga puno kung ano man ang pangyayari, kung ano man ang nangyari dito.
na ganitong istorya yung mga ano, gusto kong puntahan, yung mga may mga grabe na kwento. Ito yung masarap na i-documents. Parang lumamig dito lalo na't may mga ganitong mga nangyayari noon na karumal-dumal. Tara. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang kalsada na to. Pero kung tingnan nyo guys, wala kang makikitang tao. Tuntong oras, 8:00. Ito, sobrang dilim na dito. Ang pinakamasaklap ang narinig kong kwento dito nila, ano daw, yung iba pa daw na nabibiktima dito, kung hindi nababaril, pinupugutan talaga ng ulo. Lumamig. Lumamig talaga guys. Let me know in your comment kung may nakita kayo o narinig. Talagang kahit yung mga taga rito, talagang natatakot sila. Lalo na gantong gabi na. Natatakot sila maglakad-lakad dito. Dahil nga yung story na itong lugar na to. Dati daw, kahit saan daw dito, mayroon daw nakikitang bangkay, magsasaka, o daw karamihan mga adik daw na wala tayong dalang gamit kasi umatid lang ako ng birthday. Di pa naman nagsisimula yung party. Gusto ko munang gumawa, muna tayo. Kasi matagal ko na rin tong gustong lakarin dahil nga sa mga kwento-kwento talaga nila. Kung bago kayo dito at nakilala nyo yung mga tao dito, unang-una yung ikikwento nila yan dito. Ikikwento nila yung history ng lugar na to, yung mga nangyari noon. Pero talagang kung hindi ko talaga to napuntahan o hindi talaga ako maniniwala pero kitang-kita talaga na talagang 8:00 pa lang. Wala talagang naglalakad-lakad talaga dito. Totoo talaga sabi ng mga pinsan ko. Parang portal. Dito mainit. Dito mainit pero doon malamig siya.
Pero dito, mainit. Ito lang kasi yung street na to, yung sinasabi lang naman nila na itong may mga hanggang dito lang na ilaw, yung sinasabi na kaya may ilaw na dito kasi ngayon nga yung mga nangyari nga noon na sunod-sunod yung mga patay dito, lagi mo maririnig daw nun gabi-gabi may putok ng baril. Kaya yung nagawa yung kalsada sa kabila, nagawa yung ganitong kalsada rin, gumawa ng isa pang kalsada doon sa kabila. Doon na nagsimula yung mga tao doon na dumadaan. Hindi na dumadaan dito. Kahit lumalabo. Ba't lumalabo? Focus. Anong nangyari? Hindi na sila naglalakad dito. Doon sila sa kabila. Kahit malayo ang iikutin nila. Dahil natatakot na silang maglakad-lakad dito. Kahit yung mga nakatira dito, alas 8, wala na. Talagang kumbaga sa kahit sila mismo. Siguro kung ako nakatira dito, mapipilitan ako lumipat sa ibang lugar Kung ganito ba naman yung history ng na to. So paano guys, yun lang. Salamat at sinamahan nyo ako. Wala tayong kung meron man sana tayo nakita o let me know in your comment kung meron kayo nakita narinig. So hanggang sa susunod na adventure. Love you. Ingat kayo palagi. See you at my next adventure. See ya.